Hello, Sir J here. So ngayon, pag-uusapan natin is all about forms and route of administration of medication. So first na pag-uusapan natin is all about enteral route. So paano ba ang enteral route? Ito yung mga drugs na dadaan sa GIT natin. So unang-una dyan is we have the oral route. So paano yan? Iti-take by mouth. So ano yung mga forms natin? We have tablets or capsules. And next one, we have liquids. Pag-usapan natin si tablets or capsules. This is the most common drugs forms and it is convenient and less expensive. Ika nga kasi nga sa mga pharmacy, ito yung pinaka-common na nabibili natin. Okay? So ano to? Ano yung mga consideration natin? We have do not give oral medication to kanino? Sa comatose patient, sa vomiting, and the lack of gag reflex. Okay? Next one, do not mix it with food and beverages. Binibigay ang gamot natin or usually mga oral drops, binibigay yan before meals or after meals. Hindi siya hinahalo sa mga food, maliban na lang kapag si patient is nasogastric tube. So meron tayong tawag dito, the enteric coated and the time release capsules. So paano ang enteric coated natin? Kung alam niyo yung form ng NIPS or the M&Ms, ganito yung itsura ng drugs natin. Meron siyang coat, meron siyang balot. So paano yan? Hindi yan natutunaw in acidic environment. Saan natutunaw yan? In a alkaline environment. So, ibig sabihin, pag tinik mo si enteric coated, kailangan buo yan, do not crush or do not break. Laging tatandaan, basta si enteric coated, do not crush and do not break. Okay? So, hindi natutunaw si enteric coated sa acidic environment. Pagkus natutunaw yan kapag nasa alkaline environment na siya, such as in our small intestine. Okay, next naman ang pag-uusapan natin is all about liquids naman. Liquids. So, meron tayong tatlo. We have elixirs. Pag-usapan natin anong elixir. It is the clear, sweetened, hydroalcoholic solutions. O sa madaling sabi, meron siyang alcohol plus tubig. So, paano yan? It is a transparent, hindi siya malabo, may lasa at alcohol, kahit mas madali siyang ma-absorb. Example nito is the elixir of paracetamol, cough elixirs, like yung mga Robitusins natin. So next one, we have the emulsions. So ano yung emulsions natin? We have the mixture of two liquids that are not mutually soluble. So paano yan? Usually, oil plus water na ginagamitan ng emulsifying agent para hindi agad siya naghihiwalay or nabe-break. So ano yan? It is a milky or creamy appearance. Kailangan mo munang i-shake bago inumin. So example natin, we have the cod liver oil emulsions, mineral oil emulsions. Next one naman, meron tayong tinatawag na suspensions. So ano ang suspensions natin? It is a liquid dosage form kung saan may solid drug particles na hindi totally natutunaw. Hindi nagkakalat or yung tinatawag nating disperse sa liquid medium. So ano itong mga to? It is cloudy. Particles settle down kapag hindi ginamit, kaya dapat munang i-shake bago inumin. So example natin, meron tayong antacid suspension or yung tinatawag nating aluminum hydroxide and antibiotic suspension or yung amoxicillin suspension. Next naman sa enteral route natin, meron tayong tinatawag na sublingual route and the buccal route. So ano yung pinagkaiba nitong dalawang nito? Ang sublingual, lagi lang tatandaan, it is placed under the tongue. Okay? It is placed under the tongue or nilalagay yan sa ilalim ng dila. Next naman sa buccal, it is placed between the cheek and gum. Kung napapansin nyo, kapag yung kumakain kayo ng candy, nilalagay nyo sa side, ganun ang style ng buccal natin. Bakit nga ba dyan ang nagiging route? It is tablet form pa rin siya. Pero dito nilalagay sa may ilalim ng tongue or sa may between the cheek and gum. Kasi nga, ina-absorb na siya through the small capillary network. Nadidistribute na siya agad, diretsyo na sa small capillary networks. Okay, so meron tayong example dito. Ito ang example ng sublingual route natin and sa katabi naman niya is the example of the buccal route. The example ng drugs na ina-administer sa ganitong paraan or sa ganitong route is the nitroglycerin. Next route naman na i-discuss natin, we have the transdermal patch. So paano ang transdermal patch natin? It is absorbed in the skin. Pinaka-common example na ginagamit natin using the transdermal or the tinatawag nating patch is the salon pass. Ito yung pinaka-best example natin. It can be left in place for 12 hours up to 7 days. So ganito katagal siya iniiwan sa skin natin. Patch should be rotated to decrease irritation. So, paano ang rotation kaya ng patch natin? Literal kaya na paiikutin natin ang patch? Okay, so ganito ang magiging rotation niya. Kung nilagay mo sa left arm, ang first na patch mo, and then sa second time na paglalagyan mo naman, it should be the right arm. Clean the area before administration. Common kasi sa mga pinagdidikinan ng patch is the chest.
meron kasi mga pasyente na very hairy ang chest nila. So, anong ginagawa nila is either shine-shave nila or hinahawi nila yung buhok sa chest part ng patient. Siyempre, we should use gloves when putting it because siyempre kailangan natin protektahan ang sarili natin. Next route naman tayo is all about topicals. Topicals, ito yung isa form of cream, ointment, gel, and lotion. Saan ina-apply yan? In the skin pa rin. Kung nakikita yung picture, ganyan siya. Topical. Next route to discuss is all about instillation. So we have two types of instillation. We have ophthalmic and the otic. Pag ophthalmic, ito yung ginagamit natin sa eye. Pag otic naman is all about ears. So paano yan? Pwedeng drops, pwedeng ointments, or pwedeng sprays. Sa ophthalmic natin, pag ginagamit natin ng ointments, always do the manner from inner canthus to outer canthus of the eye. Pag magpapahid tayo ng ointments. Next naman, meron tayong inhalation. So, pinaka-common, we have the MDIs or the metered dose inhalers. Yan yung mga gumagamit ng inhalers kapag inaatake ng asthma. So, paano yan? We have to position the patient. Paano yan? Near sitting position, pwedeng semi or high Fowler. Basta hindi siya nakahiga. In a manner of breathing naman, lagi natin iniinstruct ang client or ang pasyente na kailangan naka-sitting position to ease the breathing. Lalo kapag sila ang nagkakaroon ng difficulty of breathing. So, paano ang paggamit ng metered dose inhalation or yung mga inhalations natin? Instruct the patient to breathe slow through the mouth and during inspiration. Dapat during inspiration or the inhalation. And then, saka mo i-push yung top of the medication canister. Okay? So, pagkatapos mong i-push ang canister, you should hold your breath for 10 seconds para ma-absorb ng mabuti yung gamot natin. So, meron tayong napapanood sa mga social media like memes, kung napanood nyo na yun, yung MDS niya, inispray niya saan? Sa leeg niya, hindi mismo sa may bunganga niya. Next route naman na meron tayo dito is all about NGT or yung tinatawag nating nasogastric tube. So, before medication administration, always check the proper placement. So, nabanggit natin kanina sa mga previous discussion natin na pwede dito sinasabay ang gamot. Usually, kirinakrush yan, dinidikdik yung gamot and then hinahalo nila sa food ni patient. So, paano yan? Before medication administration, you should check the proper placement. Ang pinaka-accurate na pag-check ng proper placement for NGT is the X-ray. Yan ang pinaka-accurate. And other types naman na pag-check ng gastric or ng proper placement is pag-check ng gastric residual. So, paano yan? Ina-aspirate nila yung contents ng gastric and then chine-check nila kung gaano pa karami yung residual. And also, syempre, NGT yan, you should position the patient in high Fowlers or it should be elevate the head of the bed to 30 degrees or nasa sitting position siya. Kasi nga, kapag nakahiga yan, pwedeng ma-aspirate si patient. Make sure that the drugs is crushable. So, paano yan? Sabi mo kanina, dinudurog ang gamot na binibigay or sinasabay sa food ni patient. Paano kapag ang order ni doc is the enteric-coated medications? So, anong gagawin mo as a nurse? Okay, so meron tayong karapatan na mag-question ng order kay doktor. Kapag enteric-coated, tapos naka-NGT si patient, you should question the order. Bakit enteric-coated? Sabi natin kanina, enteric-coated, you should not break or crush the medication. So next route naman na meron tayo dito is all about suppositories. It is a solid medical preparation. It is inserted in the vagina, rectum, and the urethra. Useful route on babies and in case of vomiting and digestive order. So ito yung mga hindi pwedeng bigyan ng oral medication. So saan nila dinadaan? Pwedeng rectal or pwedeng vaginal. Okay? So pinaka number 1 is the protection na rin natin as a nurse. Ayaw mo naman na ipasok ang daliri mo just by bare hands sa rectal and vaginal, di ba? Kaya number 1 na gagawin natin is we should use gloves. Sa rectal naman, ang positions natin dyan is we have the Sims position or the side lying position. How about vaginal naman, ang position natin is the lithotomy or yung ginagamitan ng stirrups. And yun, you should remain flat on it. Okay, so ito ang example ng suppositories natin. Dinadaan sa rectal or is either rectal or vaginal. Next to discuss naman natin is all about parenteral. Kung inauna kanina is all about enteral, so dadaan sa GIT natin by mouth, yan, and then ma-absorb siya, and then ma-distribute. Now, dito naman is all about parenteral. Anong parenteral natin? It is administered via injection
or directly into the bloodstream. So ano yan? It bypassing the GITs kasi nga hindi na siya dadaan through mouth. Then it facilitate immediate distribution of the drugs. Kasi nga kaya sinabi natin distribution kasi directly na siya sa bloodstream or diretso na siya sa may circulation natin. Kasi nga kung dadaan pa ng GIT or the enteral, syempre kailangan muna yan ma-absorb. So ito na nga pag parenteral, diretso na siya sa distribution. Bago natin isa-isahin yung mga different types of parenteral route natin, tingnan muna natin itong illustration na nandito sa ating screen. So makikita nyo meron tayong IM or the intramuscular. Paano ang tusok niya? It should be 90 degrees. Kung mapapansin nyo, para siyang pa-dart style. Sa direction sa may muscle natin. The next one, we have subcutaneous naman. Sa subcutaneous naman is pa-bend siya. Yan, 45 degrees angle naman siya. Pero nakadepende to class. Nakadepende sa patient natin and the size of the needle natin. Meron kasi yung mga maigsi lang ang needle natin, which is pwede siyang pa 90 degrees. Pwede siyang pa 90 degrees ang tusok natin. Pag masyado namang mataba ang client natin or ang patient natin, pwede siyang 90 degrees pa rin kasi nga makapal naman ang subcutaneous tissue ng matataba or obese client natin. Next one, we have naman sa intravenous route. So usually it should be 25. Usually 25 degrees kasi nga nakadepende na naman yun sa babaw ng ugat and the skill of the nurse kung paano siya tutusok sa vein natin. So yan ang intravenous natin. And then next one, we have the intradermal. Kung mapapansin yung intradermal natin, it should be matusok niya ang dermis or the dermis part natin. So ano ang angle natin? We have the 10 to 15 degrees. So paano ang needle natin yun o the syringe natin? Halos nakahiga na yan. Halos nakapatong yan. Kung mapapansin nyo din, halos nakahiga na. Nakahiga na yung syringe na sa may skin. Okay, so isa-isahin natin yung mga different parenteral route natin. First na parenteral route natin, we have the intradermal. We have the intradermal or yung ID. Okay, ID. Yan, ID. Yan yung shortcut niya. So local effect, yan, commonly for skin testing. Kung na-try nyo na skin test by antibiotic or sa skin test kayo sa hospital, sa clinic, bago kayo bigyan ng antibiotic, ganyan siya. Ganyan siya. So, yan ang natin, effect natin. And the angle, sinabi na rin kanina, it should be 10 to 15 and ito class, tandaan natin, it should be bevel up. Bevel up siya. Nakaangat yung bevel. Yung bevel niya is yung butas dun sa may tip ng needle. So, kailangan nakaangat yan. And the volume, pwedeng 0.1 ml or less. Okay, less than 0.1 ml. So, yan ang natin, volume natin. Common location in the upper forearm, kung saan kayo yung skin test noon, the upper chest, the upper back beneath that is scapula. So, uses naman natin is about TB testing. Ayan, TB testing, allergy testing. Makita natin kung gagamit tayo na or mag-introduce ng bagong antibiotic kay patient and local anesthesia. So, nursing consideration natin, a small wheal or bleb should form. Kaya kapag nag-tour kayo using intradermal, kailangan maka-form kayo ng wheal or bleb. Kung napansin nyo, kung nung in-skin test kayo, parang merong bumukol, yan yon, wheal or bleb. And imo-monitor natin yan, si wheal or bleb. Do not massage the sides, baka mamaya maputok mo pa yung bleb mo. And also monitor for allergic reaction. Ngayon naman, ituturo ko kung paano yung sa wheal or bleb and paano imo-monitor ang allergic reaction. Kunyari, ito yung sa may forearm mo o sa may upper forearm mo. Nagtusok siya dito, sa may part na yan, nagtusok siya and naka-form siya ng bleb. So, yun. Kunyari, ito yung bleb natin. And anong gagawin mo dyan? You should mark that with a red or blue. Red or commonly naman red ang ginagamit dyan na ink ng ballpen. Binibilugan nila yan sa palibot ng mismong bleb to monitor the allergic reaction. So, paano mo monitor yan? I-monitor mo siya, balikan mo yan after 30 minutes. Susulatan mo yan nung time nung kung kailan mo siya babalikan. So, kunyari, tinusok mo yan or nag-form ka ng bleb, anong oras mo finorm yan? Kunyari, 1 p.m. Kunyari, 1 p.m. So, kailan mo, ano isusulat mo yan? Should be 1:30 p.m. So, balikan mo siya 1:30 p.m. Check mo kung nagkaroon ng allergic reaction. Ano pwede possible na mangyari dyan? Sumobra kaya yung bleb natin? Sumobra, namaga kayong paligid niya, nangangati kaya si patient. So, ganun. Ganyan, i-monitor natin ang allergic reaction. In case naman sa mga TB testing natin, ang tawag nila sa mismong wheal or the bleb is the induration. Induration ang tawag nila kapag sa TB testing. Next parenteral route naman is we have the subcutaneous or the SC or SQ. Tatandaan natin yan. And the angle, nakadepende yan kay patient. So mapapansin natin dito kapag thin patient, 45 degrees. And pag obese, usually obese,
90 degrees pa diretso siya. Pero sabi ko nga kanina, nakadepende rin yan sa needle na gagamitin. Kapag tuberculin syringe ang gagamitin kasi maliit lang ang needle niya, nasa 1 inch lang, and then 90 degrees lang din ang pagtusok natin. And ang volume niya is up to 1 ml. Common location, ito, ang pinaka-common class. Ang pinaka-common yan is the abdomen. Yan ang pinaka-common natin. Abdomen. Lalo na sa mga client or patient na nagtutusok ng insulin, abdomen ang pinaka-common location nila. And we have the anterior thighs, yung medyo fatty area dito sa may lap natin, and the outer aspect of the upper arm. Uses, we have the insulin, heparin, and some vaccines. So nursing consideration natin, you should rotate. Ito ang pinaka-importante sa lahat. You should rotate the sites to prevent what? Lipodystrophy. So yan ang pinaprevent natin, lipodystrophy. Do not aspirate when giving the insulin or heparin, and also you should not massage. Okay, you should not massage with heparin. Pero pwede kang mag-apply ng gentle pressure kasi nga pag tinusok mo sa sub-Q yung gamot like insulin, may instances kasi na nag-leak ang insulin natin. So just gentle pressure lang. So here the example ng subcutaneous natin sa abdomen natin. Next route to discuss naman is we have the intramuscular or the IM. Okay, so sinabi natin ganito, the angle is 90 degrees o parang dart type ang pagtusok ng syringe natin. And the common location we have here, the deltoid yan. So nung tinusok tayo ng vaccines like Pfizer, Moderna, deltoid tayo tinusok sa may deltoid natin. So paano natin ilo-locate ang muscle sa deltoid natin? Pansinin natin to. It should be 2 to 3 finger breadths below the acromion process. So paano yan? Ikapain mo ang acromion process mo, yung matigas na bony prominence mo dyan sa may part ng deltoid mo, and then ipatong mo yung sandaliri, dagdagan mo ng 2, saka mo itutusok yung sa syringe. And then up to 1 ml ang ang volume natin pagdating sa deltoid. Pero hindi lang up to 1 yan, umaabot yan ng up to 3. Okay? Next naman, vastus lateralis. Common ito sa mga infants or sa mga newborn. Pag binabaksinan sila, vastus lateralis. Ito yung pinaka-common. Okay? Next naman, we have the gluteal, dalawang gluteal. We have the ventro and dorsogluteal. Usually, ito yung ginagamit kapag large bore of medication ang binibigay via intramuscular. And take note class, masakit ang pagtusok sa ventrogluteal and dorsogluteal. And also, medyo hindi na rin masyado ginagamit ang dorsogluteal kasi nga iniiwasan natin na mahit. Ito, mahit ang sciatic nerve. And iniiwasan natin yan na ma-injure yung sciatic nerve natin. Bakit? Pag na-injure yan, na-damage yan, permanent paralyze ang mangyayari kay patient. Dagdag na natin sa may intramuscular pa rin to, sa may intramuscular. So, uses natin, sabi nga, commonly vaccines, antibiotics, hormones, vitamin injection. Vitamin injection, usually sa ano na yan, sa mga gluteal, pag madami na masyado ang kailangan itusok. Nursing consideration natin, use Z-track technique for irritating meds to avoid leakage. Z-track natin is yung pagre-retract mo ng skin and pads mo bago mo itusok yung gamot. Okay, and then after mo maitusok at may administer yung gamot, i-withdraw mo yung needle or yung syringe, saka mo naman bitawan yung pag-retract mo dun sa may specific skin or yung skin natin. And then aspirate before injecting. Kung napansin nyo kanina, si subcutaneous, you should not aspirate, right? Pero dito sa may intramuscular, you should aspirate before injecting except for vaccines, binanggit dito. Pero kailangan pa rin natin mag-aspirate. Bakit? Baka mamaya hindi muscle ang nahit niya, kundi baka mamaya ang nahit natin is the veins or the blood vessels. So you should aspirate to check if there is a backflow of the blood. Kung meron, then kailangan mong iulit yung i-administer mo sa intramuscular. And then observe for bleeding and nerve damage. Yan yung iniiwasan natin, yung nerve damage or the pain. And we have the last one, we have the intravenous or the IV route. Yan yung last sa parenteral natin. And sabi nga natin kanina, it is 25 degrees initially. Or initially pa lang yan. So sabi ko kanina, it depends sa skill ng nurse and it depends on the vein. Kung gaano kababaw or gaano siya kalalim. Okay, so volume natin, no strict limit kasi nga, yan, yung mismong large or yung mismong IV fluids na ang binibigay natin. Kadalasan, 1 liter or umaabot pa yan ng 2 liters kuminsan or hindi lang. So it depends on the vein and the fluid rate natin. So common locations natin, we have the peripheral veins natin. Ano yung mga peripheral veins natin? We have the dorsal veins of the hands, cephalic or basilic veins of the forearm, and we have the median cubital vein or the antecubital fossa. So yan yung mga different peripheral veins natin. Ito ang different
peripheral veins natin. So ano yan? Tinutusukan via IV catheter. So si nurse ang natutusok dyan. Next naman, meron tayong tinatawag na central veins. Central veins. So ano yung mga central veins natin? Ito yung mga malalaking ugat, malalaking veins natin, which is located saan? First, the subclavian vein, and next, the jugular vein, and the femoral vein for central lines. So ano pa ibang tawag dito is, may iba silang tawag dito. Ang ibang tawag nila dyan is we have the cut down. Cut down. Cut down, ginagawa yan sa operating room. Ano yan? Hinihiwa nila yung certain part ng vein na yan and saka sila mag-insert ng catheter. So uses, we have the rapid tract effect, IV fluids, and syempre blood transfusion and emergency medication. Take note, sa mga pasyente natin, minsan hindi lang iisa ang line nila. Pwedeng dalawa or pwedeng apat. Nakadepende yan sa condition ni patient. Nakadepende sa condition and usually sa mga OR setting, kailangan meron silang accessible na line. Nursing consideration natin in terms of intravenous route. So ito nga, strict aseptic technique to prevent infection. Actually, hindi lang aseptic technique, kundi pati sterile technique natin. Kasi nga, yan nga, lalo na sa mga may cut downs, kailangan linisan din yung site ng cut downs nila. Monitor for infiltration, phlebitis, extravasation, and fluid overload. Ensure the correct infusion rate, and kung merong infusion pump, yun ang gamitin kasi nga mas accurate kapag may infusion pump. Educate the patient about the possible sensation, lalo na kapag bagong lagay lang ang IV tubing or IV catheter, and then nagra-run na yung IV fluids nila. Meron silang nafe-feel na cold feeling, or meron yung parang mabilis na daloy dun sa ugat nila. So, lalo sa mga first time na matusukan ng IV catheter and nag-run ng IV fluids. So, natapos na natin yung 4 types of parenteral routes natin. So, meron tayong other routes. Medyo rare naman siya, hindi siya common na ginagamit. And pasadahan na rin natin siya. So, meron tayong tinatawag na intra-arterial. Kung meron tayong intravenous, sa vein naman pinapasok ang catheter. Dito naman is sa artery na mismo. Sa artery. Sabi nga, rare, used in chemotherapy or diagnostic procedures. Meron din tayong tinatawag na intrathecal. Paano yan? Into the spinal canal sa may CSF natin. Example pa rin natin dyan is the chemotherapy and the anesthesia. Pag meron tayong intrathecal, meron tayong epidural. Paano naman yung epidural natin? Into the epidural space dun sa may spine pa rin natin. Naka-ano kasi yan, naka-layer-layer yan, and it should be in the epidural space. So example natin, labor anesthesia. Next naman, we have the intraosseous. Intraosseous into the bone marrow. Into the bone marrow. Used in emergencies if IV access is not possible. Kung wala na talagang matutukan, hindi na rin mahabol for cut downs, minsan dito. Intraosseous. Sa may mismong bone marrow. We have the intraperitoneal. Very common ito sa mga nagda-dialysis, especially kapag peritoneal dialysis. So ito class, example natin dialysis. Sa may peritoneal cavity. Next naman, intracardiac and intrapleural. So ito, intracardiac indirectly to the heart muscle. Rare pa rin siya pero ginagamit sa mga emergencies. Intrapleural naman into the pleural space. And we have the intraarticular and intravitreal. So ito yung mga other routes natin. Very rare siya pero nagagamit pa rin siya minsan. So yan ang discussion natin for drug administration, routes, and forms of medication. And I hope madami kayo naintindihan and marami kayo natutunan. Kung marami kayo natutunan, then abangan ninyo mga susunod na videos natin dito sa site natin. Thank you.